Bible on Psalms 119, verse 115. Praise the Lord. Praise the Lord. Depart from me, ye evildoers, for I will keep the commandments of my God. Ayan. So, ibig sabihin yan, kung ang ating Panginoong Hesukristo ay nilapitan ng dyablo upang siya ay tuksuin para sa ganon, pinagsisikapan talaga siya na makuha ng masamang espiritu at ang masamang espiritu ang manaig laban sa kanya. Subalit, nangyari, nagwagi ang ating Panginoong Hesukristo laban sa dyablo hanggang ang dyablo ay walang nagawa, umalis na malungkot, umalis na natalo, umalis na walang kasigla-sigla. He was defeated, he was overcome by our Lord Jesus Christ. Now, ganun din exactly nararapat mangyari din sa buhay natin. Katulad dito, depart from me, ye evil doers. It might not personally lalapit sa atin yung mga evil doers, but sometimes this could be done by what? Sa isip. Magdating bigla sa isip. Sa mga paningin, biglang magdating sa paningin. Sa pakinig, biglang magdating sa pakinig. So, kinakailangan, gwardiyahan natin ang ating buhay. Kailangan hindi sila makalapit sa atin. Ano ibig sabihin? Pag makalapit kasi iyan sa atin, malaki ang oportunidad na tayo ay biktimahin. Pero kung malayo sila sa atin because we do rebuke them, we do resist them, and we avoid them, lahat-lahat ng ginagawa natin sa buhay natin para hindi na sila makalapit sa atin. Kaya sinabi diyan, depart from me, ye evildoers, for I will keep the commandments of my God. Katulad pa sa sinabi ni Paul, from now on, let no man trouble me, for I bear the mark of Christ in my body. Ibig sabihin yan, hindi na niya gusto na mamove ba siya sa pagdala, sa marka ni Kristo sa buhay niya. Sino si Kristo? By the obedience of one man. Or by the obedience of one man, many become obedient o righteous. Sa pagsunod ng isang tao, marami naging matuwid. Yan yung marka ni Kristo. Kailangan, wag na yang mawala sa atin yung marka na yan. Wag na yan mawala sa atin yung katangian na yan. Obedient to the will of God. Wala ng tao. Wala ng tao mag-intay sa iyo. Wala ng tao makadala sa iyo. Wala ng tao makasama sa iyo doon sa paggawa ng masama. Kaya nga, depart from me, ye evildoers, for I will keep the commandments of my God. Praise the Lord. Bakit? Why do we protect our character being obedient to our God? Dahil diyan tayo nakaangkin ng una, anytime, anywhere, tumawag tayo sa Kanya, diringgin tayo. Bakit? Ay walang hadlang eh. Kumbaga pa-clear yung way, yung access natin sa Diyos. Clear, walang hindrance. Isa yan na privilege na wag nating sirain, wag nating walain. Kasi ang gusto ni Satanas, mahadlangan yung prayers natin para sabihin natin, wala palang Diyos eh. Patay pala ang Diyos. Buti pa si Satanas, buhay. O, di ba? Doon ka kay Satanas pupunta. Hindi mo alam,
Siya yung gumagawa ng paraan, nagagawa ka ng gagawa ng masama, ng kasalanan, para hindi ka diringgin ng Diyos. Ikaw naman, hindi mo napansin, hindi ka nagbabasa, hindi ka nakikinig sa banal na salita ng Diyos, akala mo, patay ang Diyos. Kasi walang answer. Kaya, kailangan gawin nating clear yung ating daan papunta sa Diyos. Para anumang hingiin natin sa Kanya, diringgin tayo. Walang hadlang. Kaya wag na nating palapitin pa, wag na nating hayaan pa na meron pang mga masamang espiritu, masamang tao, masamang sino pa yung mga kasamaan dyan na mag-aakit sa ating gumawa ng masama. Kaya isa yan na tandaan natin. Wag mong hayaan mahadlangan ang iyong prayer. Kaya iwasan mo ang lahat ng mga karumihan, kasalanan sa pamamagitan ng tukso ng manunukso na yan. Basa. Psalm 6 verse 8. Praise the Lord. Depart from me, all ye workers of iniquity, for the Lord has heard the voice of my weeping. Yes. Ibig sabihin yan, nakita ko na ang kasagutan. Nakita ko na ang paraan na ako ay diringgin ng Diyos. Huwag niyo na akong ibalik sa aking kalagayan noon na walang sagot ang aking mga dalangin dahil sa aking karumihan, dahil sa aking mga kasalanan. Huwag niyo na akong bihagin uli dyan sa kalagayan na walang kasagutan. Nandito na ako, nakita ko na, nasumpungan ko na, natutunan ko na-experience ko na, naranasan ko na dinidinig ng Diyos ang aking dalangin. Huwag niyo na akong tuksuin, ibalik sa kasalanan para ako na naman ay hindi diringgin ng Diyos. O, di ba? So, ibig sabihin yan, nagkaroon tayo ng wisdom na ina-avoid natin yung mga causes ng hadlang ng ating dalangin. At hindi lang yan, mamaya, pag hindi tayo dininig ng Diyos dito dahil sa kasalanan, meron pang mas worse dyan kung hindi natin i-overcome si Satanas. Basa. Anong worse dyan? Matthew 7:23. Praise the Lord. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Yan. Pag magiging worker of iniquity ka dahil naniwala ka at nagpadala ka sa manunukso na si Satanas, o ginamit yung tao na magtukso sa iyo, o ginamit yung FB magtukso sa iyo, ginamit yung YouTube magtukso sa iyo, ginamit yung kung ano-ano pa ang mga gagamitin ng jablo para tuksoin ka. Ngayon, kung hindi ka manindigan, hindi mo niresist. Katulad dito, depart from me, ye evil workers. Kung hindi mo ginawa yan, merong worse pa. Mamaya marinig mo. Yun ang sasabihin ng Panginoong Hesus Kristo. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye work iniquity. O that work iniquity. O that is forever regret. Walang hanggang pagsisihan mo yan. So dapat, habang nandito pa tayo sa sanglibutang ito, knowledgeable na tayo sa banat ni Satanas sa buhay natin para sanggain natin lahat yan. Huwag natin yang hayaan na makalamang sa atin. We should not be ignorant of his devices. Basahin natin. 2 Corinthians 2:11. Praise the Lord. Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Yes. Huwag talaga na mag-take advantage ang kaaway natin dahil sa kakulangan natin ng kaalaman, katalinuhan sa kanyang mga devices. Pero kung hindi tayo kulang at ignorant sa kanyang mga devices, kaagad-agad natin itong nadidiscern, kaagad-agad natin itong nadidetect
at tayo kaagad nakaiwas, tayo kaagad ay nakaresist, naka-overcome nito, malayo tayo sa paggawa ng kasalanan, then, praise the Lord, Satan cannot, never can take advantage against us. Hindi siya maka-take advantage sa atin. Kundi tayo ang nag-a-advantage. Tayo yung may advantage laban sa Kanya. Bakit? Mas wise tayo sa Kanya, mas malakas tayo, mas greater yung nasa atin, si Lord Jesus Christ na hindi natin binibitawan. Nandito lahat na sa atin ang advantage. Hindi si Satanas ang mag-take advantage sa atin. Kundi tayo ang merong advantage laban sa Kanya. Kaya pag meron tayong advantage sa Kanya, hindi siya nakaporma. Yung devices niya, hindi yan maging kapaki-pakinabang sa buhay natin. No weapon, no temptation against thee will prosper. Praise the Lord. Wala. Walang ano. Weapon means temptation to destroy you. Weapon to destroy you, to kill you. No weapon, no temptation, no trial that will destroy you. Wala. Kaya, therefore, sa ating paglilingkod dyan kay Lord Jesus Christ, huwag magpakulang sa kaalaman ng Diyos. Huwag. Kailangan lagi tayong wise, lagi tayong knowledgeable, lagi tayong malakas, lagi tayong watchful, lagi tayong prayerful. Nandyan lahat na sa atin. Equip tayo lagi. Bakit? Ay baka mangyari sa atin yung kay Eva. Si Eva, hindi watchful, hindi prayerful, hindi tinatandaan yung utos ng Diyos. Hindi nilagay sa puso ang utos ng Diyos. Hindi nilagay sa isip. Nung tinukso ng masamang espiritu, hindi niya kayang idipinsahan ang kanyang faith. Hindi niya kayang dipinsahan ang kanyang kaligtasan. Wala. Pagtira ng masamang espiritu, open na open, pasok ang tukso. Hindi niya nadipinsahan. Hulog siya sa kamay ng dyablo sa pagkakasala. O ano ang consequence? Kawawa. Basa. 2 Corinthians 11 verse 3. Praise the Lord. But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Yan. Natakot ako. Baka sa anumang paraan, katulad sa serpente na kanyang tinukso si Eva sa pamagitan ng kanyang katusuhan. So kayo, ang inyong mga isip baka magiging corrupt mula sa pagkakulangan dyan kay Kristo Jesus. Simplicity means kulang. Simplicity means to say not enough dyan sa ating Panginoong Diyos. Kulang ka sa prayer, kulang ka sa pagbasa ng Bible, kulang ka sa knowledge of the Word of God, kulang ka sa pagiging watchful, kulang. Hindi ka fully equipped. Bakit? Marami kasing ways si Satanas paano niya tayo kukunin. Bakit? Ano pang ways niya? Kung hindi kanya madala sa pag-imbita sa paggawa ng kasamaan, sa pamagitan ng mga kasamaan, baka dadalhin kanya sa pamagitan ng anghel ng Diyos. Basahin natin yan. 2 Corinthians 11:14. Praise the Lord. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Yan. So sometimes, ang approach ni Satanas sa atin, mabuti kunwari. Angel eh. Pag angel, pag angel, he is ministering spirit of God for our protection. Minsan ganun ang approach ni Satanas sa atin. Kunyari, protection na niya tayo. Kunwari, i-guide niya tayo. Yung pala, pag hindi natin na-discern ng husto yan, na papatungo tayo dyan sa masama, sa unahan, baka ma-deceive tayo. Kaya, sa buhay natin, we should have enough
discernment, wisdom, knowledge, and understanding. Para hindi nga siya makapurma. Kahit anong gawin niya, magmumuka siyang multo, hindi tayo mabisib. Magmumuka siyang sungayan, hindi tayo madisib. Magmumuka siyang bangkilan, hindi tayo madisib. Magmumuka siyang anghel, hindi rin tayo madidisib. Kasi ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng enough knowledge and understanding to discern Satan. Tingnan mo ang sinabi ni Lord Jesus kay Peter. Alam ni Lord Jesus, yan din ang ginagawa sa atin araw-araw ng masamang espiritu. Ano ang ginagawa ng diablo sa atin day by day? Basa. Luke 22:31. Praise the Lord. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. Yan. Yun. Ang nakita ni Lord Jesus, Simon, Simon, tingnan mo. Si Satanas, laging nagkakaroon ng desire o nagkakaroon ng tinguha o nagkakaroon ng gusto na ikaw ay kunin niya to have you, that he may sift you as a wheat. Ano yung sift? Ibang isak. Hihigupin ka. Ilagay ka sa sako. Higupin ka para ilagay ka diyan sa prison cell ni Satanas. Maging slave ka ng masamang espiritu. So, ganun din ang ginagawa ng diablo sa buhay natin. Pero kung day by day, lagi nating sinusuot yung whole armor of God, hindi yan makaisa sa atin. Day by day, naging prayerful and watchful tayo, hindi tayo makapasok sa kanyang tukso. So, therefore, sa buhay natin, tayo ay maging watchful. Tingnan mo si Judas Iscariot. Bakit sa 12 disciples, may isa doon nakuha ni Satanas? Bakit? Ay hindi siya nagpasaway kay Lord Jesus. Noon pa yan sinasaway na yan ni Lord Jesus Sabi nga ni Lord Jesus Christ, one of you here is a devil. Tapos in-identify ni Lord Jesus Christ yung dip sa aking yung tinapay. Alam na, identified na lahat, pati si Judas. Hindi pa siya nagsisi, hindi pa siya naghingi ng patawad, o yung kay Mary Magdalene, yung precious ointment. Di ba may nag-react doon? Alam man ni Lord Jesus si Judas yun. Anong sabi ni Lord Jesus? You have always poor with you, but for me, you don't have. Sana yung sinabi ni Lord Jesus Christ na pag ginawa mo yan sa poor, ginawa mo yan sa akin. Bakit hindi yun na-credit? Kasi nakita ni Lord Jesus Christ si Judas Iscariot, it is his personal interest. Hindi sa poor. Kaya sabi ni Lord Jesus, wala. Puro kayo poor, pero sa akin wala. Pero alam na ni Lord, yung mga pahiwatig na ipinakita niya kay Judas Iscariot, that is a chance for Judas Iscariot to accept the truth and to acknowledge his wrongdoings and not to continue, but rather to denounce it and stop it. Wala man. Kaya nakakita doon si Satanas ng porsyon, ito. Among the 12, may isa akong nakita na hindi nagsisi, hindi nag-acknowledge sa kasalanan, hindi nagpakumbaba. Ito, akin, ito yung gamitin ko. O di anong nangyari? Basa. John 13 verse 2. Praise the Lord. And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Yan. Pasok na pasok si Satanas sa puso niya. Merong halo Anong halo? May bakante Hindi kasi dibdiban yung kanyang pagmamahal kay Jesus. Pakunwari. At pinupuna na siya ni Lord Jesus Christ madalas. Ayaw niya pa.
makinig. Ayaw pa niya. Mabuti pa si Peter, nung pagsabi niya kay Peter na, Simon, Simon, Satan desired to sift you like a wheat, to have you and sift you like a wheat. Mabuti pa si Peter, nung dininay niya si Lord Jesus Christ, na-realize niya, oo nga, no, papunta na ako sa diablo nito. Di ba nagsisi siya? Humingi siya ng kapatawaran. Nakabalik siya. Praise the Lord. Si Judas Iscariot, ilan ng warning, ilan ng premonition, kumbaga pa, pauna, ayaw pa rin makinig. Kaya sa buhay natin, it is better for us to protect our spirituality from the enemy, from Satan. Kasi wala siyang ibang layunin talaga sa atin. I-destroy talaga tayo. Huwag mong pabayaan mangyari yan. Anong gawin natin? Maghanda tayo. Basa. Ephesians 6:11 hanggang 12. Praise the Lord. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Yan, hindi pala basta-basta yung ating pakikibaka sa sanglibutang ito. We have to be ready. We have to equip ourselves. We have to protect ourselves. How? By putting on the whole armor of God. Praise the Lord. Hindi kulang, whole armor of God. Helmet of salvation, breastplate of righteousness, loins of truth, shield of faith, shoes for the preparation of the gospel of peace, sword, which is the word of God. Kumpleto. Saan pa papasok ang diablo dyan? Wala na. Kaya, tandaan natin yan. Be sober. Be vigilant. Our adversary, the devil, is like a roaring lion, walketh whom he may devour. Kaya, kung ganun pala, kailangan meron tayong sensor. Alam niyo yung mga sasakyan niya may sensor na. Nung isang beses na naka-drive ako ng sasakyan ni Brad Bernard sa Canada, yung hindi pa niya pinalitan yung kotse niya ng malaking truck. Ang truck doon is pick-up na malaki. Large size, tulad ng Ford. Yung F-150. Yan. Truck na yan. F-250, F-350. Malalaki na yan. Truck ang tawag yan. Hindi pa niya pinalitan ng truck yung kanyang kotse. Yung tinatawag na Acura. Yan yung high-end ng mga Honda. Nakasubok ako mag-drive. Pag nasa daan ka na, pag lalampas ka dyan sa lines, broken lines, magganon ka, ibig sabihin yan, you are no longer in the path na lane mo. Huwag kang umagaw sa iba kasi obstruction yan sa iba. Merong sensor, sabihin niya, tapos mag-reflect doon sa dashboard, so babalik ka na naman. Wala na siya. Daming sensor. Pag merong mga sasakyan na hindi mo makita sa blind spot, yung kanyang side mirror, merong mag-blink doon na puti. Ibig sabihin yan, huwag kang magpabor dyan sa right side ng stay ka lang sa lane mo kasi merong approaching. Hindi mo nakita pero nandyan na siya. Kung wala yun, baka magganon ka, mabunggo. Blind spot nga eh. Grabe. Kung yung mga sasakyan na yan, may mga sensors na nilagay, tulad niyan, mag-atras ka, meron niyang tawag na park assist. I-assist ka sa sasakyan. Nilagyan nila ng park assist. Pag naka-on yan, pag atras mo, unang-una mag-reflect yan doon sa monitor na makita mo yung likod. Pag yung object malapit na sa likod mo,
bago magbunggo, sasabihin ng alarm, tututututututut. Pag ilapit mo pa, tutututut, magbilis siya. Tutut. Pag almost magpalo na siya, straight na yan siya. Hintuin mo na yan. Kasi sagad na. Pag inch pa lang na bunggo ka na. May mga sensor na yan. Kaya tayo, ano pa kaya tayo mga anak ng Diyos? Magkaroon tayo ng sensor para di pa tayo mahulog sa tukso. Alam na natin yan. Sabihin na natin, depart from me, ye evildoers. Depart from me, Satan. Depart from me, because I keep the word of God. Depart from me, because God answered my prayer. Depart from me, because I belong to God. O di, ang sarap ng buhay natin, malayo tayo sa aksidente. Praise the Lord! Tapos ganun din, yung si Brad Bernard ang nag-drive, Pastor Chit, tingnan mo itong sasakyan na ito. Ilapit ko yan sa quit ng nasa unahan natin. Tingnan mo yung dashboard, merong dyan. Merong ganun, na ilaw. Para ikaw na parang nagduka-duka ka ba na half awake ka ba na nagda-drive. Hindi mo alam, malapit ka na doon sa puwet. Yung dashboard, mag-bright yan ng warning. Maapakan mo na kagad yung brake. Kasi winaringan ka na eh. Grabe. Technology talaga nito. Super. Sabi ko, Lord, how I wish to be like this sa buhay kong spiritual, na ma-detect niya lahat ang mga possible cause of accident. Malayo pa, meron ng warning. Ayan ang Word of God sa buhay natin. Yan yung sensor ng Diyos na ibinigay sa ating isip, sa puso. We can detect anything possible attack from the enemy so that we could resist, we could avoid, we could stop anything na dapat nating gagawin to avoid accident. Kaya, salamat tayo kay Lord Jesus Christ. He is the most advanced in technology para sa ating safety. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.